Mayong adlaw, mga kaigsunan. Ug mayong adlaw sa tibuok nasod Pilipinas. Sa mga loyal Duterte, mayong adlaw. Atong balikan ang istorya ni Vice President Sara Duterte Carpio kung diin man ang gingon sa iyang mga baser diya sa Kongreso nga nagbanta daw siya, bisag dili banta kundi nanagana daan. Akong ipakita mga kaigsunan kung giunsa ni Vice President Sara Duterte Carpio upang istorya. Kuman ini, ako pong itandi sa pag-istorya po, diin man sa pag-abot kanhi Senador Benigno Aquino Sr. Kung sa'y kalainan sila, sundi ko yung mga kisunan sa ako ang istorya o saysay karong adlaw. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Mauto mga insan ang istorya o kumbaga panagana na istorya ni Vice President Sara Duterte Carpio. Din man na nagana sa daan na in-case, para bang in-case kung sa'yo mahitabo. So karon magsuunan sa iyong kabahin kung managana ta daan nag-istorya, mali di ay kay based po sa experience mga kaigsunan ni kaning Senador Benigno Aquino Sr. nga wasa na naganadaan ni direct sa uli sa Pilipinas dira sa naag istorya o nabuhig istorya pero nag-istorya sa daan sa nasod nga mo ni muna. So si Vice President Sara Duterte na naganadaan pero netabo sa buhat sa Kongreso karon gihimo na siyang i-impeach na nun siya. So sakit pa lang dungon magsuunan nga ang Vice President nagtarong siyang trabaho nahimo na noong i-impeach na noon samantala ang presidente amot lang kung senetabo matulog yata sa pansitan. So karon magsuunan ako tamong kadunggon sa istorya kanhi Senador Benigno Aquino Sr. Paminawa magsuunan ang iyang istorya kanhi na nilabay katuigan ng labay. I am returning to the Philippines because my country is now in crisis. We are in terrible economic crisis and maybe soon we'll be having a political crisis. I have been away for 3 years in exile and the time has come, I think, for me to return so that I can help reorganize the opposition in my country. And if Mr. Marcos calls an election in 1984, the opposition will be ready to meet the challenge. I don't know what is the situation on the ground. Some problem may be in the ground. If they get about 20,000-30,000 people, that can be a very big problem. You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. Yes. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. So this is the danger, the big danger. Now, I am taking some precaution. I have my bulletproof vest, hoping that will be some kind of a protection. But if they hit me in the head, there's nothing we can do there. I can only be protected from here to here. You see, this is the latest bulletproof vest that I will be wearing. You know, this is Kevlar on top here to protect this, and then a back part on this side. But as I said, this is only good for the body, but in the head, there's nothing else we can do. Mauto ang istorya o kwento ni kanhi Senador Benigno Aquino Sr. nga iyang istorya bahin sa economic diriya pag-uli niya gikan sa nasod. So ang sakit lang palandungon mga insan, mga kisunan nga hantud karon wa gyud bali kisay mastermind nagpapatay sa iyaha. Muna mga kisunan na naganadaan si Vice President Sara Duterte Carpio sa iyong mga kaigsunan sa gibuhat ni
Vice President Sara Duterte, angay ba siya i-impeach? Tama ba i-impeach siya? Isa ba ang angayan i-impeach? Siya o ang Pangulo? Comment lang yung magsunan. Tama ba? Mga istorya, kung napay sa'yo. God bless, tanan. Tanaw, matulungan na to si Vice President Sara Duterte. Carpio. God bless.